Hello, magandang araw, Mickey Mouse Cake for today's video. Gawa tayo ng topper. Ayan, printed Mickey Mouse na face. Tapos tinrace ko yan sa may fondant na skin tone. Tinrace ko rin yung mga mata para proportion. Tapos tinrace ko rin yan sa white na fondant sa coconut. Para sure na tama yung size natin. Pagka ikakabit nyo na, himas-himasin nyo ng daliri nyo para matanggal yung mga rough na mga edges para maging pabilog siya. Tapos tinrace ko rin yung para sa may black para tama yung paglalagyan. Ayan. Tapos kinat ko yan yung baba ng mata kasi lalagyan ko pala yan ng line para dun sa may ilong niya. Ayan na yung ilong. Tapos, lagyan mo ng white na tuldok para buhay na buhay yung kulay niya. Tapos, ito naman yung sombrero niya. Yan, wala akong pattern dyan. Ginawa ko lang yung pa-cone. Tapos, pagka-cut ko, kinover ko na. Pwede mong i-smooth yan ng fondant smoother mo. Tapos, para sa may hat, ayan, party hat, lagyan mo ng mga white na bilog-bilog. Tapos, i-flatten mo na rin. Eh, ang pom-pom sa may ibabaw, pinagpatong-patong ko lang yung mga strips na puti. Saka ko kinabit sa may ibabaw. Yung Mickey Mouse na ears, medyo makapal yan, siguro mga 1/2 inch para tumayo yung pinaka-ears niya. Kasi pag masyadong manipis, mababakat yung pinaka-stick. Yung stick, yung skewer bago ko tinusok, pinasa ko yan ng tubig. I mean, dinip ko pala siya. Yung dulo niya, dinip ko sa tubig. Sa pagkakabit ng skewer, ikut-ikutin nyo lang, dahan-dahan lang para hindi ma-deform yung fondant ears. Ayan. Pagkatapos cover na natin yung cake, hindi ko na pinakita yung pag-stack ng mga cakes tapos ng pag-ganache sa next video na yan. Punasan muna natin ng tissue na may tubig. Huwag masyadong makapal kasi tutulo naman yung chocolate. Tapos, yan. Pag cover, dapat medyo lagpas. Hindi masyadong malaki yung lagpas para hindi mapunit yung fondant. Dahan-dahan lang para hindi humawa yung kulay ng chocolate dun sa may pinaka-fondant mo. Kapag na lapat mo na lahat, gamit ka ng fondant smoother. Ayan. Para flat na flat, dikit na dikit yung fondant mo dun sa may pinaka-cake mo. Sa pagkat, huwag masyadong dikit na dikit sa unang pagkat. Yan, sa may second na pagkat mo na, yan, medyo idikit mo na siya. Tapos, ismoothen mo ulit. Ito, gagawa na tayo ng pang-cover sa may pinaka-board. So, pa-curve or pabilog na lang din yung pag-flatten ko. Tapos, pinunasan ko ng tubig ulit yung pinaka-board para dumikit yung fondant. Tapos, gamit ulit ng fondant smoother. Yan na rin yung pinangkat ko. Kasi ang pangit nung medyo mapurol na yung knife ko eh. Yan. Napuputol naman siya basta't isasagad mo dun sa may board. Kung napapansin niyo kulay puti yung fondant ko dito. Hirap kasing i-achieve nung black. Kaya ayan, gumamit ako ng airbrush. Kung napapansin niyo parang pa siya, patsi-patsi, hindi pantay yung kulay. Pero trust the process lang. Papantay din yan. Yan. So, ilang layer din, siguro 3 layer ko rin yan in-airbrush bago ko ma-achieve yung color na yan. Tapos, hindi ako satisfied dun sa color ng mga ears. Tapos, ayan, fondant topper yan. Finry ko na since meron naman akong Mickey Mouse topper. Pati pala yung sa may face, yung sa ilong, tsaka yung sa mata, kinulayan ko rin yun ulit pero paintbrush na lang ginamit ko. Tapos ito yung party hat, sabi ko nga mahirap siyang ikabit pala. So nilagyan ko ng fondant sa ilalim. Tapos ayan, merong isang malaking fondant sa gitna. Doon ko tinusok yung skewer. Ayan, para nakakapit siya. Secure yung fondant. Ayan, tapos sinukat ko yung height ng cake bago ko pinutol yung muka ni Mickey Mouse para siguradong same yung height nila. Tapos, nilagay ko kagad yung Mickey ears, pero tinanggal ko rin kagad kasi na-realize ko ang pangit nung party hat. Kita yung fondant na nilagay ko dun sa may ilalim. Kaya ito, nagkat ulit ako ng strip, tapos binalutan ko yung baba nung party hat, bago ko kinabit ulit yung ears ni Mickey Mouse.
Yan. Tapos, ginlo ko na yung pang border. Styrofoam nga pala. Ako lang yung nag-cut niya na round. So, styrofoam na 1 inch yun. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!